Sumayo't magturo kayo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Jesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasalamatan natin ang ating mahal na Jesus Nazareno sa linggong ito. Ang paglisan, mga kapatid, kalimitan ay nagdudulot sa atin ng kalungkutan. Tayo'y nanlulupaypay, tayo nawawalan ng pag-asa, tayo ay lumuluha. Subalit, mga kapatid, hindi lahat ng paglisan ay nagdadala sa atin ng kalungkutan at kawalang pag-asa. May mga paglisan, mga kapatid, na kinakailangan upang tayo mas lumago. Ang isang halimbawa po dito, mga kapatid, ay ang sanggol sa sinapupunan ng isang ina. Kapag dumating na ang takdang panahon, ang sanggol sa sinapupunan ay iluluwal ng kanyang ina. There is a separation. May paglisan. Subalit ang paglisang ito ay nagdadala ng buhay. Mga kapatid, ang pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Jesus, ito'y kakaibang paglisan sapagkat hindi ito total abandonment. Ang paglisan ng ating Panginoong Jesus ay nagdadala sa atin patungo sa bagong chapter ng ating pagsunod sa Kanya. Ang paglisan ay hindi palaging katapusan. Sometimes it is opening a new chapter in our life. At ganun nga ang nangyari sa paglisan ng ating Panginoon. Sa Kanyang pag-akyat sa langit, may panibagong kabanata sa buhay ng mga alagad niya. At ano ito? Ito ay ang pagbibigay daan naman sa banal na Espiritu Santo na siyang gagabay sa kanila, sa kanilang pangangaral ng mabuting balita, sa kanilang pagpapagaling, sa kanilang pagpapalayas ng mga demonyo, sa kanilang pagtuturo ng mga iniuutos ni Jesus. Mga kapatid, kung minsan kinakailangan
na may lumisan upang may dumating. Ang paglisan ni Jesus ay hindi katapusan. Ito'y pagpaparamdam pa ng kanyang pananatili sa atin. Mga kapatid, ito ang katotohanan. Never naman tayong iniwan ng Panginoong Jesus. Hindi tayo iniiwang luhaan. Hindi tayo iniiwang nanlulupaypay. Ang Panginoon ay palaging nasa puso natin. Sinasabi nga po na hindi tayo kailanman iiwan ng ating Panginoon. Sa ating unang pagbasa, mga kapatid, mula sa gawa ng mga apostol, from the Acts of the Apostles, doon natin narinig na ang mga apostol, sa kanilang pagtitipon kasama si Jesus, kanilang nasaksihan, ang kanyang pag-akyat sa langit. Sa kanyang pag-akyat sa langit, mga kapatid, ipinakita ni Jesus na oo, ako'y babalik sa Ama, subalit hindi ko kayo iiwang kawawa. May pag-asa, sapagkat darating ang ipinangako noong una. At ito nga ay ang banal na Espiritu Santo. Mga kapatid, panghawakan natin ito na hindi tayo kailanman iiwang kawawa't walang pag-asa. Ang Panginoong Jesus, patuloy ang kanyang presensya mula noon hanggang ngayon at hanggang sa kinabukasan. Hindi po ba't siya ang Alpha at Omega, ang simula at wakas? At ano ang naidudulot ng pagpapadala ng Banal na Espiritu Santo? Ito ay ang kapangyarihan upang mangaral. Ang mga alagad niya, noong ipinadala ng Banal na Espiritu Santo, sila'y nangaral sa lahat ng dako. Sila'y nagpalayas ng mga demonyo. Mga kapatid, kapag ibinigay sa atin ng Panginoon ang Espiritu Santo, ang mga bagay na tila ba imposible, nagiging posible. Ano pong ibig kong sabihin? Mga kapatid, hindi po ba, ang iba dito mga nanay, hindi po ba noong kayo ay talagang hirap na itaguyod ang inyong mga anak, anong ginagawa ninyo? Sabi nyo, igagapang ko ang aking anak. Kung minsan, parang kabi-kabila na ang mga problema sa pamilya. May tuition na babayaran, may electric bills, may problema, may sakit. Subalit tayo, nananalig tayo sa ating Panginoon. At ano ang ating nararanasan? Na itatawid natin. Bakit? Sapagkat ang Panginoon, sa presensya ng Banal na Espiritu Santo, ay gumagabay sa atin. Hindi po ba, mga kapatid? Magugulat na lamang yung mga nanay, yung kanilang mga anak, nakakapagtapos ng college, iginapang. Subalit hindi nyo lamang yan iginapang, kayo'y ginabayan ng Banal na Espiritu Santo. Ganyan din ang mga estudyante. Ang iba, papasok sa school, walang makain, walang pera, walang baon. Anong sasabihin? Kahit walang pera, mag-aaral ako. Kahit walang pera, magsisikap ako. Magugulat na lamang kayo mga estudyante, kayo pala'y gagraduate na. Ganyan po yung paggabay na kayang gawin sa atin ng ating Panginoon. Ganyan ang Espiritu Santong ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad. Kaya nga nagawa nila ang mga imposible. Narinig natin ito sa ating Ebanghelyo. Sinabi po, ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Sila hindi dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Kapag ang Diyos ay nananahan sa iyo, walang imposible. Kaya, mga kapatid, sa pag-akyat ng ating Panginoong Jesus,
It is the culmination of his earthly mission, but it is also the beginning of a new chapter for us, his followers. At ano ito? Na tayo ngayon ang hahayo, magmimisyon at magpapatuloy ng kanyang mabuting balita. We will proclaim the good news to the whole of creation. Mga kapatid, binanggit ko, to the whole of creation, ibig sabihin, bahagi dito ang ating kalikasan. Ibig sabihin, pangangalaga sa kalikasan ay bahagi ng misyon pala natin. Kaya tayo, huwag basta-basta magtatapon ng basura kung saan-saan. Huwag magkakalat, sapagkat bahagi ito ng ating misyon. Hindi lamang tayo magkakalat ng pagmamahal ni Kristo, magkakalat din tayo ng kabutihang asal at pangangalaga sa ating kalikasan. Mga kapatid, iyon ang ating misyon sa pag-akyat ng ating Panginoong Hesus. We are empowered to do mission. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, atin ding bibigyan ng parangal. Sa misang ito, ating ipagdarasal ang mga nanay na nandito ngayon. Mga nanay, marami pong salamat sa inyong pagmamahal sa amin. Maraming salamat sa inyong mga sakripisyo. Sa mga pagkakataon na kayo lumuluha, sapagkat nahihirapan kayo. Sa mga pagkakataon na nahihirapan ang inyong puso, tumatangis. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga nanay na nandito, nawa po ang simpleng araw na ito magbigay sa inyo ng kaunting kasiyahan na kayo po ay mahal namin. Kayo po ay mahalaga sa amin. At walang hanggan na tatanawin namin ang inyong pagmamahal sa pamilya. Ang isang nanay, laging overtime ang pagmamahal sa kanyang mga anak. Ang isang nanay, hindi humihingi ng kapalit sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Ang isang nanay, walang kondisyon kung magmahal. At dahil dito sa mga nanay na present ngayon, Happy Mother's Day. Pagpalain tayo ng mahal na poong Jesus Nazareno.